pumunta po tayo ng North. Ang Pangulo taga Norte ho, mga kabayan, di ba? Pumunta tayo pa North ngayon. Di ba ho, etong mga kalaban at pilit na ipinapabagsak po ang ating Pangulo, sigaw po ng sigaw ng hair follicle test, mga kababayan. Although, ilang beses na hong ginawa ng ating Pangulo yung pagpapa-drug test, wala, eto pa din ho sila, paulit-ulit ho, no? Kung yung mga sinusubaybayan nila, kung yung mga politiko nila, lalong-lalo na yung makapal ang muka. Bakit kung matatawag na makapal ang muka ng dating Pangulong Duterte dito? Biruin mo nung panahon na siya ay nanunungkulan, di ba hinihiling din na magpa-drug test yan? Ano ginawa niya? Hindi naman din ginawa, di ba? Ubod ng tangge. Kung ikumpara mo kay Pangulong Bongbong Marcos, nakadalawa pong drug test ang ating Pangulo. Bago mag-eleksyon at pagkatapos ng eleksyon, mga kababayan. Tapos, ang magsasalita pa, mangunguna pa sa drug test, dating Pangulo. Siyempre, dating Pangulo yan, mga bossing. Sasakyan ni Vic Rodriguez yan. Ano? Sasakyan ni Vic Rodriguez yan, mga bossing. Bakit? Kailangan sa lahat ng issue nandoon si Panort, si Vic Rodriguez. Mga kababayan, lalong-lalo na po ngayon, Pebrero na ho ngayon. Ayan, alas 11 minutes ang nakalipas. Pebrero 1 na po ngayon. Mga kababayan, palapit na ng palapit sa Mayo. At yung kanyang pangalan, wala pa din. Hindi pa din ho nakakatungtong ng kahit top 15 ho. Yung 12 pa kaya. Kaya kailangan lahat ng issue sakyan ni Vic Rodriguez, mga bossing. Ngayon, sopla si Vic dito, mga kababayan. Yung pagsakay ni Vic Rodriguez, yung sinasabi niya, kailangan magpa-hair follicle test. No? Saan ba kukuha? Dito, banda dito. Sa Pangulo. Kailangan magpa-hair follicle test ang ating Pangulo. Ano po ang sagot ng Pangulo dito? Okay. Say to this, Mr. President. No. No. Why should I do that? That's, what is say public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection yung sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believed in what he was saying, why did he work for me? Sa pool. Di ba, mga kababayan? Kung siya ay naniniwala doon sa sinasabi niya na nagdudurog ang ating Pangulo, na bumabatak ang ating Pangulo, simulat sa pool pa lang, bakit siya nakipagtrabaho sa akin? Bakit ang haba-haba ng panahon, hindi niya inungkat yan? Bakit ngayon lang? Kasi bitter. Diba, Emotera 23 at Delia Rosario? Kasi bitter. Kasi nawala sa sirkulasyon ng administrasyon. Kasi bali-balita ko, dati, kumalat yung balita na yon, di ba? Na for sale yung mga upuan sa gabinete. Hindi naman po nagtapos siya, hindi naman po, kumbaga, to be fair kay Vic Rodriguez, mga bossing, na-stock lang yun doon. Hindi napatunayan talaga. No, pero may mga umugong na balita, mga bossing, na merong mga ganong iskandalo o issue. Doon naman din po, yung sugar importation, nasabit din si Vic Rodriguez yan. Mga kababayan. Di ho ba? Kaya isa yun sa mga nakikita ko, kaya wala siya ngayon sa sirkulasyon ng administrasyon. Ang tanong nga natin dito, bakit nung magkasama sila, siguro 8 taon o more than pa dyan, walang sinasabing ganun si Vic Rodriguez, mga bossing. Kung alam niya talaga yan at kung meron siyang alam dyan sa hair follicle na yan. Ba't ngayon lang? Kasi mag-e-election. No? Kasi hindi umaangat yung pangalan ni Vic Rodriguez doon sa top 12.
Yan lang naman ho yan mga yan, mga boss eh. Sunog, di ba? Yung una, sunog ang dating Pangulong Duterte doon sa pag-aagaan nila. Ngayon naman, o eto, napakasimpleng sagot. Mga bossing, hindi mo na kailangan pag-isipan pa. Nung dati magkasama kayo sa hinaba-haba ng panahon, bakit hindi ka nagsasalita? Ibig sabihin, pinagtatakpan mo ang Pangulo? Kinukonsinti mo ang Pangulo? O. Or, baka lang ginagamit mo itong issue na ito upang sa ganon, mapag-usapan yung pangalan mo. Masaklap kasi. No? Ang sakit ho sa mga kandidato ngayon na hindi makita yung kanilang pangalan doon sa top 12 man lang, mga bossing. Kaya yan yung hinahabol nila, mga kababayan. Wala, sunog si Vic dito. Sabi ni Emotera, tama yan. Balikan na ni PBBM lahat ng bumabatikos sa kanya. Need nang ilabas ang pangil ni Pangulo sa mga walang tigil na critics. Yung isa pa, meron pang isa, di ba? Naalala nyo, may nagsabi, meron daw USB, may USB. Meron daw USB silang hawak na, anak ng putik. Baka amoy puke mo na yung, baka amoy pepe mo na yung USB na yan. Hanggang ngayon, hindi nyo pa din linalabas. Di ba? Hanggang ganun lang ho sila. Hanggat meron ho na naniniwala, mga kababayan. Hanggat meron pong mga uto-uto na maniniwala na pag sinabi to ni ganito, papaniwalaan kahit walang pinapakitang ebidensya, patuloy lang ho yung mga yan. Ano? Inamag na yata yung USB hanggang ngayon hindi maipakita, hindi mailabas. Baka mabantot na yan. Di ho ba? Kasi walang ilalabas. Nakita nyo ho, mga boss, yung kanilang video, pulburon video. Sunog. Yung gumanon daw ho ang Pangulo. Ang layo ho. Ilang araw pinag-usapan. Tapos wala na, hindi na pinag-usapan. Di ba? Wala na silang masunod na issue, mga bossing. Kaya ipinipilit na lang po nila kahit yung hilaw na at wala namang mapatunayan. Ano ho? Yung USB ninyo, ilabas nyo na. Ayaw po namin ng amoy panis na Siguro naman, 12:00 ng madaling araw, wala nang bata dito. Bago tayo magtapos, ayaw po namin ng amoy pek-pek na dito. na USB, ilabas mo na yan kung sino ka man. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.